Malaking bahagi ng Northern Luzon maging Visayas ang nakakaranas ng pag-uulan. Kabilang na sa mga nakakaranas nito ngayon ang Baguio City. Kaya naman si Annalisa na residente ng City Camp Lagoon hindi maiwasang magamba, madalas raw kasing bahain ang kanilang lugar sa tuwing umuulan. Pagka umuulan, ganun. Pag malakas, umalis kami. Mahirap na maghanap bahay, naghanap kami, wala kami talaga mahanap. Pero ang ulan tuwing hapon, senyalis na nga ba na tag-ulan na? Paliwanag ng Pag-asa, ang nararanasang pag-uulan ay dala ng southwest monsoon o hanging habagat. Bagamat may presensya na ang hanging ito, hindi naman daw ito nangangahulugang simula na ng tag-ulan. Hindi pa kasi naaabot ang minimum requirement upang ideklara ito. Isa sa mga tinitignan ng pagkakaroon ng 25 millimeters na amount ng rainwater na nakukolekta ng 7 sa 13 designated monitoring areas sa bansa sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Doon sa Nino 3.4, nakakita na tayo ng around 83% na El Nino phenomena, no? Nitong June, July, August, ano? May, June, July, August. So, that means na lumakas, ano? Itong natin kasi last time na nag-update tayo ng climate outlook, around 79% lang noon, ano? Pero ngayon, 83%. Kapag mayroon tayong El Nino, nababawasan yung tropical cyclone natin sa normal, ano? Sa normal, doon sa ating ine-expect na mga tropical cyclone for every month, ano? And then, umuunti siya pero yung kanyang strength, kanyang intensity ay lumalakas. So, either na typhoon o super typhoon category ito, no? May babala naman ang Pag-asa, bukod kasi sa habagat, posible rin daw na maranasan ang malalakas na bagyo sa bansa dahil na rin sa umiiral na El Nino. Pero itong southwest monsoon kasi nagbibigay ng mga lalakas na pag-uulan, ano? So, that means na asan natin na talagang maulan na tayo. Pero sometimes kahit di na i-declare ng Pag-asa yung rainy season, sumasabay na ito, no? Dahil nakakaranas na tayo. May mga criteria kasi ito. Ang mga sakuna dulot ng bagyo at ng habagat, isa na rin sa mga tinututukan ngayon ng Office of the Civil Defense Cordillera. Partikular sa kanilang binabantayan ang posibilidad ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pa. So nag-conduct na rin tayo ng pre-disaster risk assessment. So nandun na po yung ang ina-assess natin doon, yung mga most likely na mangyayari, most dangerous na mangyayari. So, and then, nag-uusap-usap na yung mga OCD at yung mga local government units in terms of preparation. Nakahanda na rin daw ang mga family food packs ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, nasa 4.7 hanggang 4.8 million na ang nakahandang family food packs sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. Buong taon naghahanda. 365 days a year. Hindi namin inaantay yung habagat or tag-ulan bago kami maghahanda. Meron tayong isang buong cluster sa departamento na 365 days a year walang ginawa kundi mag-imbak ng mga family food packs, non-food items, mag-train ng mga local government units sa camp management kasi may mga evacuation center, mag-train ng mga preemptive evacuation ng anong dapat gawin. Sa ngayon, bukod sa kaalaman, mahalaga rin daw na maging handa sa anumang sakuna. Angel Arquero para sa Nation on the Move.